Si Jerome ay isang binatang tila palaging abala. Tuwing umaga, unang maririnig sa bahay nila ang pagbukas ng pinto ng kwarto niya. Isang tunog na kabisado na ng lahat sa loob ng bahay. Sa maliit na sala, nakaupo ang kanyang lola, si Aling Nena, na tila laging nakabantay sa paligid. Mahilig ito sa tahimik na mga umaga at ang kanyang mga matang puno ng karanasan ay palaging nakatutok sa labas ng bintana. Parang naghahanap ng mga bagay na pamilyar. "Apo, kumain ka muna ng almusal bago ka lumabas." Bati ni Aling Nena nang masilip niya si Jerome na nagmamadali palabas ng kwarto. Napahinto si Jerome, ngumiti at dahan-dahang lumapit sa kanyang lola. "Opo lola, pero baka di ko matapos agad eh. May kailangan kasi akong ayusin kina Kuya Leo mamaya." Ang kuya ni Jerome ay hindi tunay niyang kuya. Isa itong kaibigan mula pagkabata na tinuring na niyang parang kapatid. Si Kuya Leo ang palaging tinatawagan ni Jerome kapag kailangan ng tulong sa mga bagay-bagay. Mga simpleng bagay gaya ng pag-aayos ng bisikleta o paggawa ng school project. Habang kumakain si Jerome, pumasok sa kusina ang kanyang nanay, si Aling Clara. "Jerome, matapos ka na ba sa mga gawain mo kahapon? Nakita ko yung gamit mo nakakalat pa rin sa kwarto." Tanong nito habang abala sa paghahanda ng agahan para sa lahat. "Opo mama, naayos ko na po. Medyo marami lang po talagang kailangan gawin kaya inabot ako ng hating gabi." Si Jerome ay kilala ng kanyang pamilya bilang masipag at masinop. Hindi siya yung tipong iniiwan ng trabaho nang hindi natatapos. Ngunit sa dami ng kanyang inaasikaso, minsan ay napapabayaan na niya ang mga maliliit na bagay. "Pagkatapos mong mag-almusal, pakisabihan mo na rin ang kapatid mo na maghanda na. Papasok na yun sa eskwela niya." Dagdag pa ni Aling Clara. Ang kapatid ni Jerome na si Miguel ay nasa ika-6 na baitang pa lamang. Madalas silang magbiroan ng nakatatandang kapatid. Ngunit sa huling mga taon ay tila lumalim ang kanilang ugnayan. Lalo na't si Jerome ang madalas na sumasalo ng mga tungkulin ng kanilang tatay. Si Mang Nestor, ang kanilang ama, ay nagtatrabaho bilang isang trabahador sa pabrika at madalas na pagod pag-uwi, kaya't si Jerome ang tila naging ikalawang haligi na ng tahanan. Maya-maya pa'y lumabas na si Miguel mula sa kanyang kwarto. Nakaayos at handa na para sa eskwela. "Kuya, sabay na tayo?" tanong nito habang binabalot ang kanyang baon sa plastic. "Oo sige, pero bilisan mo, baka malito ako kina Kuya Leo," tugon ni Jerome. Bago tuluyang umalis, dumaan si Jerome sa kanilang maliit na bakuran. Nakaupo roon si Mang Nestor. May hawak na tasa ng kape habang binabasa ang isang lumang dyaryo. "Pa, aalis na po kami. Kayo po, okay lang ba sa trabaho mamaya?" tanong ni Jerome. May halong pag-aalala sa boses nito. "Oo anak, kaya ko pa naman. Huwag mo akong alalahanin," sagot ng tatay niya sabay ngiti. Ngunit halata ang pagod sa kanyang mga mata. Madalas na tahimik si Mang Nestor. Ngunit ang kanyang pasensya sa bahay ay sapat na upang magbigay ng pakiramdam ng kapanatagan sa kanilang pamilya. Habang naglalakad palabas ng kanilang bahay, naramdaman ni Jerome ang malamig na simoy ng hangin na tila may daladalang pangako ng pagbabago. Ngunit sa simpleng araw na iyon, isa lang itong pangkaraniwang araw para kay Jerome. Isang araw ng pagtatrabaho, pagtulong, at pagiging sandigan ng kanyang pamilya. Si Jerome ay kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo sa kursong architecture. Dahil dito, palaging marami siyang mga proyekto at takdang aralin na kailangang asikasuhin. Gabi na nang umuwi siya kagabi dahil sa isang group project na kailangang tapusin sa isang library malapit sa kanilang eskwelahan. Pagsapit ng umaga, ramdam pa rin ni Jerome ang pagod pero alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Nang makarating siya sa kanilang hapagkainan, napansin ni Aling Clara ang eye bags ng anak. "Nagpuyat ka na naman anak. Hindi ba't sabi ko sa'yo kailangan mong matulog ng maaga?" May halong alalahanin sa boses ng nanay niya. "Naku ma, kailangan po talagang tapusin yung project eh. Deadline na kasi sa susunod na linggo at kung hindi ako makikipag-cooperate, baka hindi kami makapasa," sagot ni Jerome habang nagbubuhos ng kape sa kanyang tasa. "Hay nako, mabuti na lang at masipag ka sa pag-aaral. Pero anak, huwag mo pa rin pabayaan ang kalusugan mo. Hindi rin madali ang kursong pinili mo eh," dagdag pa ni Aling Clara, sabay abot ng tinapay kay Jerome. Tahimik na nagmamasid si Mang Nestor habang umiinom ng kape sa isang sulok ng kanilang bahay. "Jerome," anya,
Huwag masyadong magpuyat. Alam kong gusto mong magtagumpay pero mahirap magsakripisyo ng kalusugan para sa trabaho. Kaya mo yan pero dahan-dahan lang. Ngumiti si Jerome sa kanyang tatay, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang madarating pang mga proyekto niya. Opo papa, sinusubukan ko naman pong balansehin ang lahat. Kailangan ko lang talagang magdoble kayod ngayong semestre dahil sunod-sunod ang mga plates at models na pinapagawa ng mga prof namin Paliwanag ni Jerome. Mabilis siyang natapos kumain at agad na pumasok sa kanyang kwarto upang maghanda. Sa kanyang study table, nagkalat pa ang ilang blueprint at gamit pang architecture, mga lapis, scale ruler at mga materyales para sa model making. Habang inaayos niya ang mga gamit, napaisip siya sa kung gaano kahalaga ang disiplina at sipag sa kursong ito. Alam niya na ang kursong architecture ay hindi para sa lahat, ngunit ito ang kanyang pangarap mula pa noong bata siya. Ang magdisenyo ng mga gusali at makapagpatayo ng mga istrukturang may pagmamalaki niya balang araw. Dumungaw mula sa pintuan si Miguel. Kuya, ayos ba yung ginagawa mong project kagabi? Nakita ko sa table mo parang ang hirap gawin nun Ngumiti si Jerome at inabot ang isa sa mga modelo ng gusaling ginawa niya. Oo, medyo challenging pero ganito talaga sa architecture. Masasanay ka rin naman kapag pumasok ka sa college. Dapat ready ka sa mga puyatan. Nagpatuloy si Miguel sa pagtitig sa project ni Jerome. Halatang humahanga sa kakayahan ng kanyang kuya. Sana maging kasing galing ko rin ikaw kuya balang araw. Naku, magiging mas magaling ka pa. Sagot ni Jerome, sabay tapik sa balikat ng nakababatang kapatid. Nang magpaalam na si Jerome upang pumasok sa eskwela, muling tumingin si Aling Nena mula sa kanyang upuan. Ingat ka apo, manalangin ka palagi ha. Opo lola, ingat din po kayo dito sa bahay. Sagot ni Jerome bago tuluyang lumabas. Habang naglalakad siya patungo sa terminal, hindi niya maiwasang isipin ang mga responsibilidad na kanyang pasan. Pero sa kabila ng lahat ng pagod, ang kanyang pamilya at mga pangarap na maging isang matagumpay na arkitekto ang nagsisilbing inspirasyon upang magpatuloy siya sa kabila ng hirap. Pagkaraan ng ilang taon ng walang sawang pagsusumikap, natapos na rin ni Jerome ang kursong architecture. Sa araw ng kanyang pagtatapos, pinuno ng saya at pagmamalaki ang kanilang tahanan. Nakasuot siya ng toga at sumilip mula sa gilid ng entablado. Hinahanap ang kanyang pamilya sa gitna ng nagkakatuwaang mga tao. Si Aling Clara at Mang Nestor ay masayang nagtatanghal ng mga litrato habang si Miguel ay tuwang-tuwa. Sumisigaw ng, "Kuya!" mula sa likuran. Ang kanyang lola naman si Aling Nena ay tahimik na nakaupo sa harap. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay nagsasabi ng lahat ng damdamin na hindi na kayang ilabas sa salita. "Ito na yun ma, pa. Lahat ng puya at hirap at pagsasakripisyo nagbunga na rin," sabi ni Jerome habang nakatayo sa harap ng pamilya matapos ang seremonya. "Alam namin kaya mo yan anak," tugon ni Mang Nestor, sabay tapik sa balikat ng anak na puno ng pagmamalaki. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula na si Jerome sa kanyang unang trabaho sa isang kilalang architectural firm sa lungsod. Hindi pa man siya nakakapagsimula ng maayos. Ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa likod ng kanyang kaba, excited din siya sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa unang araw ng trabaho, masiglang sinalubong si Jerome ng mga kasamahan niya. Dito niya unang nakilala si Christine, isang sekretarya sa opisina. Magiliw itong ngumiti sa kanya habang iniaabot ang mga papeles. "Hi, ikaw si Jerome, di ba? Ako nga pala si Christine. Kung kailangan mo ng tulong sa kahit na anong bagay, dito sa opisina, sabihan mo lang ako ha." Bati ni Christine na may malumanay na boses. Ngumiti si Jerome, bahagyang kinakabahan. Salamat. Mukhang marami pa akong kailangan matutunan dito Naging mabilis ang pagkakaibigan ng dalawa. Madalas silang magkakwentuhan sa tuwing lunch break. Si Christine ay may maaliwalas na personalidad, laging masigla at nakangiti, habang si Jerome naman ay tahimik, ngunit palaging handang makinig. Nagsimula silang magpalitan ng kwento tungkol sa kanilang mga pangarap at buhay. Si Christine ay pangarap din palang maging isang interior designer, ngunit pansamantala munang nagtatrabaho bilang sekretarya upang makatulong sa kanyang pamilya. Madalas din silang magkasabay umuwi. Isang beses habang naglalakad sila pa uwi mula sa opisina, napansin ni Christine ang tahimik na pananahimik ni Jerome. "Mukhang pagod ka na naman, baka kailangan mo ng pahinga Jerome. Huwag mong pahirapan ang sarili mo masyado."
puna ni Christine habang nakatingin sa kanya. Ngumiti si Jerome kahit halatang pagod sa kanyang muka. Medyo, pero ganito talaga siguro sa simula. Nakakapanibago lang pero salamat sa pag-aalala mo, Christine. Sa kabila ng hirap ng trabaho, ang pagkakaibigan nila ni Christine ang nagbigay ng ginhawa kay Jerome. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging komportable sila sa isa't isa at hindi nagtagal ay tila naging magkakampi na sila sa gitna ng abalang buhay sa opisina. Habang lumilipas ang mga buwan ng kanilang masayang samahan, unti-unting nahulog ang loob nila Jerome at Christine sa isa't isa mula sa mga simpleng usapan tuwing tanghalian at sabay na pag-uwi mula sa opisina. Ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim hanggang sa hindi na nila may tatanggi ang damdamin nila para sa isa't isa. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, inanyayahan ni Jerome si Christine na mag-dinner sa isang maliit na restaurant na madalas nilang pinupuntahan. Sa gitna ng kanilang usapan, si Jerome ay tila nag-iisip ng malalim. Napansin nito ni Christine. Jerome, may iniisip ka ba? Parang seryoso ka kasi masyado ngayon eh. Tanong ni Christine habang nakatingin sa kanya nang may malumanay ng ngiti. Tumango si Jerome, sabay ngiti, at dahang-dahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Christine, matagal na kitang gustong tanungin. Hindi ka pa ba napapagod sa akin? Sa mga puyat, trabaho at minsang pagkalito ko sa buhay. Napatawa si Christine. Kung napagod na ako, matagal na kitang iniwan, Jerome, pero nandito pa rin ako, di ba? Biro niya, sabay tapik sa braso ni Jerome. Ngumiti si Jerome. Alam niyang seryoso ang biro ni Christine. Salamat, Christine, sa lahat ng bagay. Alam ko na mahirap ang mga oras sa trabaho pero ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas at dahilan para magpatuloy. Mahal kita. Sabi niya ng diretsahan, walang halong takot o pagdadalawang isip. Nang gabing iyon, naging opisyal na silang magkasintahan. Hindi nagtagal, ipinakilala na rin nila ang isa't isa sa kanilang mga pamilya. Sa unang pagkakataon, dinala ni Jerome si Christine sa bahay nila para ipakilala. Si Aling Clara ay agad natuwa sa pagiging mabait at magalang ni Christine. Ang swerte mo naman anak, mukhang mabait ang napili mong nobya ha. Biro ng nanay ni Jerome. Ngumiti si Christine at magalang na sumagot. Mabait din naman po si Jerome kaya talagang siniswerte rin po ako. Si Mang Nestor naman ay tahimik na ngumiti. Tila nakikita sa mga mata ni Christine ang pagiging matapat nito sa kanyang anak. Sa kabilang banda, nang ipakilala ni Christine si Jerome sa kanyang pamilya, agad din itong nagustuhan ng mga magulang ni Christine. Mukhang mabuting tao si Jerome, sabi ng tatay ni Christine sabay abot ng kamay kay Jerome. Alagaan mo ang anak ko ha? Opo, Tito. Seryosong sagot ni Jerome. Gagawin ko po ang lahat para maging mabuti at maalaga sa kanya. Habang lumilipas ang mga buwan, naramdaman ni Jerome na si Christine na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Sa tuwing magkasama sila, parang lahat ng pagsusumikap at sakripisyo niya sa buhay ay nagiging magaan. Ang pagkakaroon ng isang taong katulad ni Christine ay parang sagot sa lahat ng dasal niya. Isang kaibigan, kasintahan at inspirasyon. Sa kasamang palad, habang tila umaayon ng lahat kay Jerome, dumating ang isang malaking dagok sa kanilang buhay. Ang kanyang tatay, si Mang Nestor ay nagkaroon ng malubhang stroke. Isang araw bigla na lamang itong bumagsak sa sahig habang nagkakape. Hindi makapagsalita at hindi maigalaw ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. Agad nila itong isinugod sa ospital. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap at pagpapagamot, nanatiling bedridden si Mang Nestor. Mula noon, nagbago ang takbo ng kanilang tahanan. Si Aling Clara, ang kanyang lola at si Miguel ang nag-aasikaso sa kanilang tatay araw-araw. Si Aling Clara ang naatasang magbigay ng pagkain at gamot, habang ang kanyang lola ay laging nakabantay sa kanyang tatay. Si Miguel naman kahit estudyante ay tumutulong sa pag-aalaga sa kanyang ama tuwing walang pasok. Makakaya niyo po ba dyan? Tanong ni Jerome isang gabi sa telepono habang nasa opisina siya. Alam niyang hindi na biro ang sitwasyon ng kanyang pamilya at kahit wala siya roon, ramdam niya ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Oo anak, pero alam mo namang hindi madali. Matagal-tagal pa ito pero kakayanin natin. Sagot ni Aling Clara. Ngunit sa tono ng boses nito, halata ang pagod at pangambang nadarama. Bukod sa alalahanin sa kalagayan ng tatay, ang mga gastusin sa ospital ay patuloy na tumataas. Hindi lamang ang mga bayarin para sa pagpapagamot, kundi pati na rin ang mga gamot, pagkain at iba pang mga pangangailangan sa bahay.
Dahil dito, napilitan si Jerome na ipadala halos lahat ng kanyang sweldo para makatulong. Hindi nagdalawang isip si Jerome. Ngunit habang patuloy siyang nagpapadala ng pera, unti-unti niyang napagtatanto na halos wala nang natitira para sa kanya. Halos hindi na siya makabili ng sarili niyang mga pangangailangan at pati ang mga plano nila ni Christine ay napilitang ipagpaliban. Ano, kaya mo pa ba? Tanong ni Christine isang gabi nang magkasabay silang kumain pagkatapos ng trabaho. Alam ni Christine ang lahat ng pinagdadaanan ni Jerome. Ang walang katapusang trabaho, ang alalahanin sa pamilya at ang kanyang sakripisyo. Hindi ko alam. Sagot ni Jerome habang nilalaro ang kutsara sa kanyang kamay. Parang lahat ng ginagawa ko hindi pa rin sapat. Gusto ko silang tulungan pero pakiramdam ko wala na akong natitirang para sa sarili ko. Hinawakan ni Christine ang kanyang kamay. Naiintindihan ko at nandito lang ako para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Magtutulungan tayo. Matutulungan din natin ang pamilya mo. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, hindi nagreklamo si Jerome. Mahal niya ang kanyang pamilya at gagawin niyang lahat para matulungan sila. Kahit pa nangangahulugang ito na kailangan niyang isakripisyo ang sariling kaligayahan. Lumipas ang mga buwan at patuloy na bumibigat ang kalagayan ni Jerome. Ang kanyang tatay ay nanatiling bedridden at ang mga gastusin sa ospital at gamot ay patuloy na tumataas. Para masustentuhan ang kanyang pamilya, napilitan si Jerome na mangutang. Halos lahat ng kanyang sweldo ay diretso sa pagpapagamot ng kanyang tatay, kaya't wala nang natitira para sa kanya. Hindi na rin sila madalas makalabas ni Christine, at kahit sa mga simpleng bagay tulad ng regalo, hindi na niya magawa ang dati. Naging tahimik ang mga araw at unti-unting nararamdaman ni Jerome ang pagbabago. Sa kabila ng lahat, pinilit ni Christine na intindihin ang sitwasyon. Okay lang, Jerome. Hindi naman ako naghahanap ng kung ano, naiintindihan ko. Madalas niyang sabihin kapag napapansin niyang aligaga ang nobyo niya. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may nararamdaman na ring panghihinayang si Christine. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagbabago ng kanilang relasyon. Hindi nagtagal, may ilang mga kasama nila sa opisina nagsimulang magpakita ng interes kay Christine. Si Marco, isang marketing executive, ay laging nagpapadala ng kape o pagkain sa kanyang mesa. Christine, gusto mong sumabay mamaya? May bagong restaurant akong alam, baka gusto mong subukan. Madalas nitong imbitasyon. Nakangiti si Christine ngunit madalas niyang tanggihan. Naku, salamat pero may lakad ako eh. Ang palagi niyang sagot. Ngunit habang patuloy ang mga alok at ang mga pagkabigo ni Jerome na makasama siya dahil sa dami ng problema nito, unti-unti ring nagkaroon ng puwang sa kanyang puso. Isang gabi nang magkasama sila ni Jerome, hindi na niya napigilang magsalita. Jerome, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Pero parang hindi na tayo tulad ng dati. Sabi niya habang nakatingin sa malayo. Nagulat naman si Jerome. Anong ibig mong sabihin, Christine? Pasensya na kung hindi ako ganun ka-present sa'yo. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Tumango si Christine. Ngunit alam niyang hindi na ito sapat. Alam ko at naiintindihan ko. Pero parang hindi na tayo okay. Hindi na tayo nagkakasama. Hindi na tayo nag-uusap ng maayos. At may mga bagay na hindi ko na kayang hintayin pa, Jerome. Namutla si Jerome. Christine, wag mo namang sabihin yan. Pakiusap, konting tiis pa, makakabangon din tayo. Ngunit, umiling si Christine. Hindi naman to tungkol sa pera, Jerome. Alam kong ginagawa mo ang lahat, pero ako rin may mga pangarap. At parang hindi na tayo papunta sa parehong direksyon. Maluwaluhang nagmakaawa si Jerome. Christine, please, wag mo akong iwan. Hindi ko kakayanin, mahal kita. Sabi niya habang humahawak sa kamay ng dalaga. Nanginginig at umaasang magbabago pa ang kanyang desisyon. Subalit buo na ang loob ni Christine. Mahal din kita, Jerome, pero kailangan kong gawin to para sa atin. Para sa iyo. Alam kong hindi ka pa handa at mas mabuting maghiwalay na tayo bago tayo tuluyang magkasakitan pa. Tugon niya habang dahan-dahang binabawi ang kamay mula kay Jerome. Sa gabing iyon, tuluyan nang naghiwalay sina Jerome at Christine. Tumangis si Jerome ng gusto. Hindi pa rin matanggap na tapos na ang kanilang relasyon. Sa kabila ng kanyang pagmamahal at pagsusumikap, alam niyang may mga bagay na hindi na niya kayang ibalik. Matapos ang masakit na hiwalayan kay Christine, ibinaling ni Jerome ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang pamilya. Alam niyang kailangan siyang maging mas matatag para sa kanila, lalo na't patuloy na lumalaki ang kanilang mga gastusin. Mula sa mga bayarin sa ospital ng kanyang tatay,
hanggang sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Bilang nag-iisang provider, naramdaman ni Jerome na hindi sapat ang kanyang kinikita bilang arkitekto upang matustusan ang lahat ng ito. Isang gabi habang nag-uusap sila ng kanyang nanay, sinabi niya, "Ma, pakiramdam ko, kailangan ko nang kumuha ng pangalawang trabaho. Hindi na sapat ang kinikita ko para sa mga bayarin ni Papa." Napabuntong hininga si Aling Clara. "Anak, hindi ko alam kung paano ka pa makakahanap ng oras para sa sarili mo. Baka mapagod ka ng gusto dyan." Ngunit matibay si Jerome sa kanyang desisyon. "Kailangan ko pong gawin ito, Ma. Hindi ko kayang pabayaan kayo. Kung kailangan ko magtrabaho ng mas mahaba para masustentuhan kayo, gagawin ko." At sa sumunod na linggo, nagsimula na siyang magtrabaho bilang isang gwardya sa isang maliit na museo malapit sa opisina niya. Sa umaga, abala siya bilang arkitekto. Mga plano, blueprint at meetings ang bumubuo sa kanyang araw. Pagdating ng gabi, nagsusuot siya ng uniforme at nagpupunta sa museo kung saan tahimik niyang binabantayan ng mga lumang obra at artifacts. Sa kabila ng hirap ng pagkakaroon ng dalawang trabaho, hindi siya nagreklamo. Sa tuwing naiisip niya ang kanyang tatay na nakaratay at ang kanyang pamilya na umaasa sa kanya, mas lalo siyang nagiging determinado. "Kaya ko to," bulong ni Jerome sa sarili tuwing tinatapos ang panggabing shift bilang gwardya. Bagamat pagod na pagod, ang kanyang pagmamahal para sa pamilya ang naging dahilan upang patuloy siyang magsikap. Kahit na nangangahulugang ito ng halos walang oras para sa kanyang sarili. Sa mga pagkakataong may konting oras siyang mapag-isa sa museo, napapatingin siya sa mga lumang painting at eskultura. Iniisip kung kailan niya kaya mararamdaman muli ang saya na minsan ay naramdaman niya sa kanyang mga plano para sa hinaharap. Pero para kay Jerome, sa ngayon ang pamilya niya ang kanyang mundo at handa siyang isakripisyo ang lahat para sa kanila. Sa mga gabing nagtatrabaho si Jerome bilang gwardya sa museo, madalas niyang makita ang sasakyan ng bagong nobyo ni Christine. Tahimik siyang nakatayo sa labas ng gusali, binabantayan ng entrance, ngunit sa bawat pagdaan ng itim na kotse, nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Sa tuwing magbubukas ang pinto ng sasakyan at bababa si Christine, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi na siya ang kasama ng dalaga at sa bawat pagkakataon na iyon, nararamdaman niyang mas lumalayo na si Christine mula sa kanyang buhay. "Hindi na ako dapat mag-isip pa," bulong ni Jerome sa sarili, pilit na iniiwasan ng tingin. May bago na siyang buhay, dapat ganun din ako. Tuwing nakikita niya ito, hindi maiwasang bumalik ang mga alaala, ang kanilang mga tawanan, ang mga plano nilang magkasama. Ngunit ngayon, masakit mang tanggapin, wala na siyang lugar sa mga alaala ni Christine. Nang nagpaalam si Christine, nahanap ni Jerome ang kaunting ginhawa sa piling ng kanyang pamilya. Bagamat bihira na siyang makauwi ng maaga dahil sa dalawang trabaho, sa mga sandaling nakakauwi siya, sinisiguro ng kanyang pamilya na ramdam niya ang kanilang suporta. Isang gabi, habang naghahapunan silang magkakasama, napansin ni Miguel ang malalim na iniisip ng kanyang kuya. "Kuya, okay ka lang ba? Parang tahimik ka lately." Tanong ni Miguel habang nagsusubo ng kanin. Napalunok si Jerome bago sumagot. "Oo naman, okay lang ako. Medyo pagod lang siguro pero ayos lang to, kailangan kong magtrabaho para kay Papa." "Kuya, alam naming mahirap to para sa'yo." Sabat naman ng nanay na si Aling Clara. "Pero huwag mong kalimutan na nandito kami, anak. Hindi mo kailangang buhatin lahat ng bigat mag-isa." Ngumiti si Jerome. Ramdam ang init ng suporta mula sa kanyang nanay at kapatid. "Salamat, Ma. Alam ko namang nandito kayo pero kailangan ko talaga magdoble kayod para sa inyo eh." Habang patuloy na nagtatrabaho si Jerome sa museo, unti-unti niyang natututunan ng mga bagay na hindi niya inaakalang magiging interesado siya. Sa bawat gabing tahimik na naglalakad siya sa pagitan ng mga artifacts at lumang pintura, napapako ang tingin niya sa mga nakasulat na impormasyon sa gilid ng bawat piyesa. Sa una, binabasa niya ito upang patayin ang kanyang oras. Ngunit habang dumadaan ng mga araw, napansin niyang nagsisimula siyang mas maingganyo sa mga kwento ng nakaraan, mga digmaan, mga kulturang matagal nang lumipas at mga antigong kagamitan na may kasaysayan. "Ang ganda ng mga detalyeng to," bulong ni Jerome minsan sa sarili habang binabasa ang isang placard na naglalarawan ng isang lumang espada mula sa isang siglo na ang nakalipas. "Parang may buhay tong mga bagay na to kahit ang tagal na nilang nakatago." Sa tuwing may pagkakataon,
lumalapit si Jerome sa iba't ibang mga artifacts, binabasa ang mga nasulat na impormasyon at pinapansin ang mga detalye. Kahit walang nagtuturo sa kanya, naging sapat ang mga ito para magising ang kanyang interes sa mga makasaysayang bagay. Isang gabi, habang nag-iikot siya sa loob ng museo, napahinto siya sa harap ng isang luma at sirang estatwa ng isang hari mula sa lumang kaharian. Ano kaya ang buhay niya noon? Naisip ni Jerome habang tinitignan ng mga nakaukit na detalyeng nagpapakita ng kasaysayan. Nakakapagod kaya ang buhay ng hari tulad ng pagod ko ngayon? Habang patuloy siyang nagtatrabaho, napansin niyang hindi na lamang trabaho ang tingin niya sa pagiging gwardya ng museo. Sa bawat makasaysayang pyesa, natuto siyang hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi tungkol din sa kahalagahan ng oras at sakripisyo. Mga bagay na tila humahawak ng kaunting liwanag sa gitna ng kanyang mga pinagdadaanan. Dahil sa mga tahimik na gabi sa museo at sa kanyang pagtutok sa mga makasaysayang peraso, unti-unting nabuo ang bagong interes ni Jerome. Ang pagsasama ng kasaysayan at arkitektura naging inspirasyon para sa kanyang mga lumang disenyo at istruktura na tila naglalaman ng mga kwento ng nakaraan. Isang araw, habang gumagawa siya ng plano para sa isang bagong proyekto, napaisip si Jerome. Paano kaya kung magdagdag ako ng elemento mula sa mga gusali ng Renaissance period? O kaya maglaro ng mga detalyeng kahawig ng mga templo sa sinuunang Greece? Mula noon, naging pangunahing bahagi ng kanyang disenyo ang mga makalumang inspirasyon, mga arkong may engravings, malalaking bintana na parang sa mga kastilyo, at mga hagdanang tila nagmula pa sa ibang panahon. Dahil sa kakaibang estilo ng kanyang mga disenyo, mabilis itong napansin ng mga kliyente. Gusto ko yung parang may kwento yung bahay ko. Parang may kahulugan ng bawat parte. Wika ng isa nilang customer nang makita ang mga plano ni Jerome. Dumami ang mga nagkakainteres sa kanyang mga serbisyo at bawat proyekto ay naging pagkakataon para ipakita ni Jerome ang kanyang natutunan mula sa kasaysayan ng arkitektura. Hindi nagtagal, dumami ang mga kliyenteng kumukuha sa kanya bilang arkitekto. Ang dati-rati simpleng pamumuhay na halos nagkukulang sa pang-araw-araw ay unti-unting bumuti. Dumaloy ang mga proyekto at sa bawat tagumpay, dahan-dahang nagkaroon ng kaunting ginahawa ang kanyang pamilya. Unti-unti nilang nabayaran ng mga utang na bumigat sa kanila nang magkasakit ang tatay ni Jerome. Isang gabi, habang kumakain ng hapunan, sinabi ni Aling Clara, "Jerome, hindi ko akalaing makakabangon tayo ng ganito. Dati halos hindi tayo makabili ng gamot para kay papa mo pero ngayon parang unti-unti nang bumabalik ang sigla ng lahat." Ngumiti si Jerome. Ramdam ang saya sa kanyang puso. "Ma, ginagawa ko lang naman po ang dapat bilang mabuting anak. Hindi ko naman po kayang pabayaan kayo lalo na't marami tayong pinagdadaanan. Pero hindi ito dahil sa akin lang. Tulong-tulong po tayo dito eh." Habang inaayos ang kanilang kalagayan, ramdam ni Jerome ang kaginhawaan. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa buong pamilya. Habang gumaganda ang buhay ni Jerome, napansin niyang mas naging magaan ang kanyang bawat hakbang. Ang dati mabigat na pasaning pinansyal ng pamilya ay unti-unting nawawala. Nakakabayad na sila ng mga utang at muling bumabalik ang sigla ng kanilang tahanan. Ngunit kasabay ng mga tagumpay na ito ay ang mga matang nagmamasid at ilan sa mga ito ay puno ng inggit. Isa na rito ang kasalukuyang nobyo ni Christine, si Marco. Dati kasi si Marco ang lamang sa lahat ng aspeto. Mas magandang trabaho, mas malaki ang kinikita, ngunit ngayon habang lumalakas ang karera ni Jerome bilang arkitekto, nararamdaman ni Marco ang lumalaking banta. Nakikita niyang mas maraming kliyente ang kumukuha kay Jerome at hindi pa rin nawawala ang damdamin ni Christine para sa binata. Isang araw sa loob ng opisina, nilapitan ni Marco si Christine. "Nakikita kong umaangat na ulit si Jerome ah." Ni Marco, may halong pangamba sa boses. "Kumusta naman kayo ni Jerome? Wala ka bang balak bumalik sa eksena?" Napaangat ang tingin ni Christine. Nagulat sa tanong ni Marco. "Wala Marco. Nandito lang ako sa iyo pero hindi ko itatanggi na masaya akong maganda na ulit ang buhay niya." May bahid ng pagkalungkot sa boses ni Christine na agad namang napansin ni Marco. "Masaya ka ba? Gusto mo nang bumalik sa kanya?" Tanong ni Marco. Ang tono ay may halong selos at galit. Hindi sumagot si Christine at doon nagsimulang magkaroon ng takot si Marco. Alam niyang hindi niya kayang tapatan
ang pinagsamahan ng dalawa, lalo na ngayon habang umaangat ang estado ni Jerome. Alam niyang maaaring bumalik si Christine sa dati nitong nobyo. Ayaw niyang mangyari yun. Dahil dito, nagsimula si Marco sa kanyang mga plano para sirain si Jerome. Una, binabaan niya ang mga presyo ng kanyang serbisyo para maagaw ang mga kliyente ni Jerome. Madalas ay papasok siya sa mga bidding ng mga proyekto ni Jerome at sasabihin sa mga kliyente, "Bakit pipiliin si Jerome kung mas mababa naman ang singil ko? Pareho lang naman kami ng kalidad ng gawa eh." Sa unang mga pagkakataon, ilang kliyente ang bumitaw kay Jerome. Maramdam ito ng binata, pero nanatili siyang kalmado. "Hayaan na," sabi niya sa sarili. "Alam ko naman na hindi ko kailangang makipagpaligsahan sa presyo. Ang mahalaga ay ang kalidad ng trabaho ko." Ngunit hindi lang doon natatapos ang mga plano ni Marco. Isang araw habang nagtatrabaho si Jerome, napansin niyang parang may mali sa ilang design plans na ipinasa niya sa isang kliyente. "Bakit parang iba ito sa original na ginawa ko?" Tanong niya sa sarili habang tinitignan ng mga dokumento. Napagtanto ni Jerome na may binago sa kanyang plano nang hindi niya nalalaman. Nagpakalat ng maling impormasyon si Marco at tinamper ang ilang mga design files ni Jerome na nagresulta sa konting problema sa mga proyekto. "Huwag mong sabihin si Marco ang may gawa nito," bulong ni Jerome sa sarili. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang ito ang totoo. Sa kabila ng mga tangkang sirain siya, nanatiling matatag si Jerome. Hindi siya nagpadala sa galit o takot. Patuloy siyang nagtrabaho ng may integridad at hindi pinatulad ng mga paninira ni Marco. Isang hapon, ipinatawag si Marco ng kanilang boss. "Marco, may natanggap kaming reklamo tungkol sa iyo. Nalaman namin na sinasabotahe mo si Jerome at pati na rin ang opisina." Diretsong sabi ng boss. Hindi na nakapagsalita si Marco. Agad siyang sinisante at walang nagawa kundi umalis sa kumpanya. Kasunod nito, nakipaghiwalay si Christine kay Marco. Hindi na nito kinaya ang mga nangyari, lalo na nang malaman ng mga balak ni Marco laban kay Jerome. Pagkalipas ng ilang linggo, nilapitan ni Christine si Jerome. "Jerome," sabi ni Christine, "alam kong nasaktan kita noon at nakita ko kung gaano ka tumayo mag-isa. Gusto kong bumalik. Gusto kong ayusin ang lahat." Napatingin si Jerome sa dating kasintahan. Maraming emosyon ang bumabalot sa kanyang titig. Ang mga alaala ng sakit ng pag-iwan sa kanya noong kailangan niya ng suporta. At ngayon, naririto muli si Christine sa harap niya. "Christine," mahinahong sabi ni Jerome, "hindi ko makakalimutan ang nangyari noon. Kung kailan kailangan kita, sumuko ka. Hindi ko na kaya pang balikan yon. Hindi ko na gustong maranasan ulit ang sakit na yon." Nagulat si Christine. Hindi inaasahan ng pagtanggi na ito. "Pero Jerome, nagbago na ako. Naiintindihan ko na ngayon." Umiling si Jerome. "Hindi na ako ang Jerome na kilala mo noon, Christine. Kailangan ko magpatuloy. Hindi balikan ang nakaraan. Sana maintindihan mo." At sa sandaling iyon, naging malinaw kay Christine na hindi na babalik si Jerome sa kanya. Tumalikod siya. Lumuluha. Ngunit alam niyang tama ang desisyon ng binata. Si Jerome sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan sa kanyang buhay. Walang galit, walang hinanakit kundi pagpapatawad sa sarili at sa mga sakit na natamo niya. Sa paglipas ng mga buwan, isang malungkot na balita ang muling dumating sa buhay ni Jerome at ng kanyang pamilya. Ang kanyang tatay, si Mang Nestor, ay muling inatake ng stroke. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nakayanan ng katawan ng tatay nila at sa wakas ay pumanaw na nga ito. Naging napakabigat ng araw na iyon para kay Jerome. Nang marinig niya ang balita mula sa ospital, tila nanlamig ang buong katawan niya. Alam niyang matagal nang lumalaban ang kanyang tatay, ngunit hindi niya inaasahan na darating na agad ang oras na ito. Pagdating niya sa ospital, tahimik niyang tinignan ang kanyang tatay. "Pa?" bulong niya habang hawak ang malamig nitong kamay. Wala nang init. Wala nang mga ngiti ng pag-asa. Isang tahimik na paalam na lamang ang natira. Sa burol ni Mang Nestor, tahimik ang mga tao. Ang ingay ng mga bulaklak at mga kandila lamang ang naririnig. Si Jerome, bagamat puno ng kalungkutan, ay nanatiling matatag para sa kanyang nanay, lola at kapatid na si Miguel. Alam niyang kailangan niyang maging sandigan ng kanilang pamilya sa mga panahong ito. "Anak, hindi mo kailangang itago ang lungkot mo," sabi ni Aling Clara
habang sila'y nakatayo sa harap ng kabaong ng kanyang asawa. Ngumiti si Jerome ngunit mababanaag sa kanyang mga mata ang bigat ng nararamdaman. Makakaya ko. Kailangan nating maging matatag para kay Papa. Para sa atin. Tumango si Aling Clara, bagamat alam niyang nasasaktan din ang anak niya. Sa gitna ng mga pakikiramay, si Miguel ay tahimik lang na nakaupo sa isang tabi. Halatang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Lumapit si Jerome sa kapatid at tinapik ang balikat nito. Miguel, nandito lang ako. Huwag kang mag-alala, magpapatuloy tayo. Hindi tayo papabayaan ni Papa. Pilit na ngumiti si Miguel, kahit namumula na ang mga mata sa pag-iyak. Kuya, paano tayo ngayon? Wala na si Papa. Hinila ni Jerome ang kapatid papalapit. Mahigpit na niyakap. Kaya natin to. Sama-sama tayong magpapatuloy. Alam kong gusto ni Papa na magpatuloy tayo. Mas matatag, mas buo. Habang naglalakad si Jerome palabas ng burol, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kahit na wala ang kanyang tatay, ramdam niya ang pagkakaisa at suporta ng kanyang pamilya. Bagamat malungkot ang pagkawala ng isang mahal sa buhay, nararamdaman niya na ang bawat isa sa kanila ay patuloy na lumalaban. Patuloy na nagkakapit-bisik. Ang buhay minsan ay magdadala ng mga sakit at pagsubok. Bulong ni Jerome sa sarili habang nakatanaw sa mga bituin sa kalangitan. Pero mas kaya nating harapin to dahil magkakasama tayo. At sa araw na iyon, sa kabila ng lahat ng sakit, ramdam ni Jerome na magpapatuloy ang kanilang buhay. Hindi na kasing hirap ng dati kundi mas matatag at mas puno ng pagmamahalan sa isa't isa. Isang hapon, nakahanap ng pagkakataon si Jerome na sundin ang kanyang kapatid mula sa eskwelahan. Matagal-tagal na rin mula nung huli niyang magawa ito dahil sa dami ng kanyang trabaho. Habang papalapit siya sa gate ng paaralan, napansin niyang nakaupo si Miguel sa isang sulok. Tila may ginagawa. Lumapit si Jerome at nakita ang kapatid na nakayuko. Abala habang hinihimas ang ulo ng isang aso. Gumigewang-gewang ang buntot ng aso. Tila masaya sa maliit na piraso ng tinapay na ibinigay ni Miguel. Ngunit agad ding bumagsak ang loob ni Jerome nang mapansin ang kalagayan ng hayop. Bulag ang dalawang mata nito. Halos wala ng laman ang katawan at marumi ang balahibo. Sa bawat pagkagat ng aso sa pagkain, tila nahihirapan pa ito dahil sa panghihina ng katawan. Miguel, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Jerome, may halong pagtataka at pag-aalala. Pinapakain ko yung aso, kuya. Dito siya madalas tumambay sa eskwelahan namin eh. Sagot ni Miguel, nakatingin sa kaawa-awang hayop. Asong palaboy siya, bulag na at minsan nabubunggo siya sa mga dumadaan. Nakakaawa talaga. Napabuntong hininga si Jerome. Hindi siya masyadong malapit sa mga hayop ngunit nararamdaman niya ang awa para sa aso na ito. Bulag? Paano siya nakakahanap ng pagkain? Tanong ni Jerome habang pinagmamasdan ng aso na gumagalaw lamang gamit ang pag-amoy at pangdinig nito. Amoy lang kuya, tsaka minsan naririnig niya kapag may tao na papalapit na may pagkain. Pero madalas nabubunggo siya ng mga tao. Nakita ko rin siya muntikan ng masagasaan dahil naligaw siya sa kalsada. Paliwanag ni Miguel. Malungkot ang tono. Napansin ni Jerome na napamahal na ang kapatid niya sa aso. Madalas mo ba siyang pinapakain? Tanong ni Jerome habang nakatingin sa manipis na katawan ng aso. Halatang matagal na itong hindi nakakakain ng maayos at ang dumi ng balahibo nito ay nagpapakita ng matagal ng pagpapabaya. Oo kuya, lagi kong dinadala yung baon ko para sa kanya. Wala na kasi siyang ibang makain at nakikita kong nahihirapan siya. Sagot ni Miguel habang hinahaplos ang ulo ng aso. Tahimik na tumingin si Jerome sa aso. Hindi malaman kung paano makakayana ng isang bulag at patpatin na hayop ang buhay sa kalye. Sa loob-loob niya, nag-aalangan siya. Ngunit isang bahagi ng kanyang pusong kumirot sa awa. Siguro dapat nating dalhin tong aso sa vet. Biglang sabi ni Jerome. Isang desisyon na ikinagulat ng kapatid niya. Kuya, seryoso ka? Tanong ni Miguel. Hindi makapaniwala. Dadalhin natin siya? Oo Miguel, hindi naman natin pwedeng pabayaan siya ng ganito, di ba? Mukhang napamahal ka na rin sa aso. Sige na, dalhin na natin siya sa vet. Sabi ni Jerome habang tumayo, handang buhatin ng aso. Dahan-dahang kinuha ni Jerome ang aso at kahit marumi at patpatin nito, ramdam niya ang gaan ng katawan nito. Halos wala ng laman. Tila nauupos na lamang sa gutom.
Dinala nila ang aso sa pinakamalapit na vet at agad itong nilinis. Binigyan ng pagkain at ineksamin. Makaraan ng ilang araw ng pag-aalaga at pagmamahal, muli nang bumalik ang totoong sigla ng aso. Naging mas masigla ito. Bagamat hindi na may babalik ang panangin nito, sa kabila ng kapansanan, naging masaya si Miguel at Jerome na nakauwi sila ng isang bagong miyembro ng pamilya. Isang aso na sa kabila ng lahat ng kanyang hirap ay muling nagkaroon ng tahanan. Isang araw nakatanggap ng balita si Jerome mula sa kanilang kapitbahay. "Jerome, ibinebenta na ang lote katabi ng bahay niyo," sabi ng matandang lalaki na minsang may-ari ng lote. "Dahil kayo ang pinakamalapit, bibigyan ko kayo ng mas mababang presyo kung interesado kayo." Agad na nagising ang interes ni Jerome. Alam niyang matagal nang bakante ang lote at matagal na rin niyang iniisip kung paano mapapalawak ang kanilang bahay para masigurong maayos na kinabukasan ng kanyang pamilya. Naisip niya agad na maaaring magpatayo siya ng tindahan dito para may mapagkakitaan ang kanyang nanay at kapatid. Pag-uwi sa bahay, kinausap agad niya ang kanyang nanay. "Ma, inaalok sa atin yung lote sa tabi. Mas mura daw. Iniisip kong bilhin ito para mapalaki natin ang bahay tapos magpatayo na rin tayo ng tindahan," paliwanag ni Jerome, puno ng sigla. "Anak, sigurado ka ba dyan? Malaking gastos yan," tanong ni Aling Clara, may halong alinlangan sa boses. "Oo ma, naisip ko na rin yan pero kung magtatayo tayo ng tindahan, makakatulong to sa mga gastusin natin sa araw-araw," sagot ni Jerome, determinado. Hindi na nagdalawang isip si Aling Clara, lalo na't nakita niyang pinag-isipan na ni Jerome ang plano. Matapos ang ilang araw, nabili ni Jerome ang lote. Agad siyang gumawa ng plano para sa istrukturang ipapatayo. Isang tindahan na konektado sa kanilang bahay. Puno siya ng inspirasyon at hindi niya pinalampas ang pagkakataon na gawin itong makasaysayan at functional. Bagay na naging tatak na ng kanyang mga disenyo. Sa mga araw na nag-i-inspeksyon si Jerome sa lote, palaging kasama niya si Miguel at ang kanilang aso na pinangalanan nilang Gray. Pinangalan nilang Gray ang aso dahil sa kakaibang kulay ng kanyang mga mata. Mapusyaw na gray, tanda ng kanyang pagkabula. Habang nag-iikot si Jerome at Miguel, si Gray naman ay masayang nag-aamoy-amoy at naglalakad-lakad kahit bulag. "Kuya, ang saya ni Gray rito ah. Para bang natuto siyang kumilos ng mag-isa kahit hindi siya nakakakita," sabi ni Miguel habang pinagmamasdan ng aso. "Oo nga no, nakakabilib din. Parang may sarili siyang mundo rito," sagot ni Jerome habang sinusukat ang paligid ng lote. Ngunit napansin ni Jerome na kalaunan may kakaibang ginagawa si Gray. Sa umpisa, naglilibot lang ang aso. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagsimula itong magukay sa isang bahagi ng lupa. Una, inisip ni Jerome na normal lamang ito. Baka naghahanap lang ng kung anong bagay ang aso, kaya't hindi niya ito pinansin. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Miguel na araw-araw bumabalik si Gray sa parehong lugar at patuloy na naguhukay. "Kuya, napansin mo ba si Gray? Bakit kaya siya naguhukay dyan?" tanong ni Miguel, sabay turo sa aso na abala sa paghuhukay. "Ewan ko, baka may naaamoy siya," sagot ni Jerome. Bahagyang nagtataka pero hindi pa rin binibigyan ng malaking pansin ang bagay. Ngunit habang tumatagal ang araw-araw, kahit hindi pumupunta si Jerome at Miguel sa lote, si Gray ay tila may sariling diskarte na pumunta roon at maghukay sa iisang lugar. Kahit bulag, tila natutunan na ni Gray ang daan patungo sa kanyang pinaghuhukayan, na parang may mahalagang bagay na siyang sinusubukang ilabas mula sa lupa. Naging routine na ito ng aso at nagsimulang mapansin ni Jerome ang tila determinasyon ni Gray. Sa ika-10 araw ng paghuhukay ni Gray, napaisip na si Jerome. "Miguel, parang kakaiba na to. Ano kayang hinahanap ni Gray?" Sa ika-10 araw ng paghuhukay ni Gray, tila hindi ito mapakali. Panay ang tahol ng aso. Tila may napakahalaga itong natuklasan. Narinig ito ni Jerome habang siya ay nasa loob ng bahay at agad siyang lumabas upang tignan kung ano ang nangyayari. Pagdating niya sa lote, nakita niya si Gray na abala sa isang lugar. Patuloy na hinuhukay ang lupa. "Miguel, tignan mo to. Bakit patay tahol si Gray?" tanong ni Jerome habang papalapit sa aso. Nang lumapit si Jerome at sumilip sa hukay, nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Doon sa ilalim ng lupa, may kumikislap, isang gintong estatwa ng Buddha. Agad siyang napaluhod at marahang hinukay ito gamit ang kanyang mga kamay. Nang tuluyan na niyang maalis ang putik, lumiwanag ang buong estatwa na tila ba nakaligtas sa mahabang panahon ng pagkakabaon sa lupa.
Kuya, ano yan? Tanong ni Miguel halatang nagtataka. Hindi ako makapaniwala. Bulong ni Jerome, may halong gulat at pagkamangha. Ito ay isang gintong estatwa ni Buddha. Napakahalaga nito. Dahil sa paghihilig ni Jerome sa kasaysayan, agad niyang naalala ang mga ganitong uri ng relika na dati niyang nababasa sa mga aklat at nakikita sa museo. Alam niyang ang mga ganitong klaseng estatwa ay bihira at may malaking halaga. Hindi lamang sa pera kundi sa kasaysayan mismo. Hindi pwedeng simpleng bagay lang to, sabi ni Jerome sa sarili habang tinitignan ang bawat detalye ng estatwa. Mula sa pagkakayari ng ginto hanggang sa mga ukit sa paligid nito. Alam niyang may malalim na kasaysayan ang estatwang ito. Kinabukasan, agad siyang nagsaliksik tungkol sa dating may-ari ng lote at bahay na iyon. Natuklasan niyang isang pamilya ng mga Chinese ang dating nakatira roon habang nagpapatakbo ng kanilang negosyo. Isa itong kilalang pamilya noong mga panahong iyon. Ngunit ayon sa mga sabi-sabi, naging kontrobersyal ang kanilang buhay. Miguel, alam mo bang ayon sa kwento, yung dating may-ari daw ng bahay ay isang pamilya ng Chinese na may negosyo dito. Pero may mga chismis na sila raw ay sangkot sa illegal na gawain. Kwento ni Jerome sa kapatid habang tinitignan nila ang lumang dokumento ng lote. Illegal na negosyo? Kaya ba iniwan nila itong lugar na to? Tanong ni Miguel, tila interesado sa kwento. Posible, may mga sabi-sabi na napakulong ang mga may-ari kaya nabandona ang bahay at mukhang iniwan nila itong estatwa sa pagmamadali. Paliwanag ni Jerome habang iniisip kung paano at bakit napunta sa ilalim ng lupa ang mahalagang relika na iyon. Nagpatuloy ang investigasyon ni Jerome. Ngunit ang isang bagay ay malinaw sa kanya. Ang estatwang natagpuan ni Gray ay hindi lamang isang ordinaryong bagay. Ito ay isang piraso ng kasaysayan. Isang palatandaan ng mga nakaraang pangyayari na naganap sa kanilang lugar. At tila ipinahukay ito ng kanilang aso upang muling mabigyan ng liwanag ang matagal nang nakabaong lihim ng pamilya na dating naninirahan doon. Matapos matuklasan ni Jerome ang gintong estatwa ni Buddha, agad niyang ipinaalam sa mga kinauukulan ng kanyang natagpuan. Hindi nagtagal, dumating ang mga opisyal mula sa gobyerno upang siyasatin ang lugar. Sinuri nila ang estatwa at napatunayang gawa ito sa purong ginto. Nagulat si Jerome nang malaman na umaabot sa mahigit 5 milyong piso ang halaga ng estatwa. Dahil sa mahalagang natuklasan, hindi lamang ang mga opisyal kundi pati na rin ang media ay dumagsa sa kanilang lugar. Ang dating tahimik na lote ay napuno ng mga tao, mga mamamahayag, opisyal at mga kapitbahay na nais makita ang misteryosong estatwang nahukay ng aso ni Jerome. Nakita raw yan ng aso mo, Jerome? Tanong ng isang reporter habang nakatapat ang mikropono sa kanya. Oo, si Gray. Hindi namin nakalain na may nakabaon na ganito dito. Talagang nakakagulat. Sagot ni Jerome. Hindi pa rin makapaniwala sa swerte na dumating sa kanila. Dahil si Jerome ang nakatuklas ng estatwa at pagmamay-ari niya ang lote kung saan ito nahukay, naging malaking bahagi ng kanyang buhay ang insidenteng ito. Maliban sa limpak-limpak na salapi mula sa estatwa, lumapit ang gobyerno sa kanya upang bilhin ang lote kung saan nila natagpuan ng relika. Nais ng mga eksperto na ipagpatuloy ang paghuhukay sa lugar. Umaasa na may iba pang mahahalagang bagay na nakabaon dito. Sa kabutihang palad, mas mataas ang inialok ng gobyerno para sa lote kumpara sa halagang ginastos ni Jerome nang bilhin niya ito. Hindi na magagawa ni Jerome ang plano niyang palakihin ang kanilang bahay o magpatayo ng tindahan. Pero sa kabila nito, masaya siya sa naging resulta. Ang biglaang yaman at mga oportunidad na dumating dahil dito ay higit pa sa inaasahan niya. Hindi ko akalain na ganito ang magiging resulta, sabi ni Jerome habang nakatingin sa lote na minsan niyang pinangarap na palakihin. Pero masaya ako na ang lahat ng ito ay nangyari. Parang swerte na rin ang nagdala sa amin dito. Lumingon siya sa aso niyang si Gray na nakahiga sa tabi niya. Tahimik ngunit parang alam ang nagawa niyang kabutihan. Kung hindi dahil kay Gray, hindi natin matatagpuan ang kayamanang ito. Bulong niya, sabay haplo sa ulo ng aso. Alam ni Jerome sa kanyang puso na ang lahat ng ito, ang swerte, ang kayamanan at ang pagkakataon na mabago ang kanilang buhay ay nagsimula sa simpleng pagkalinga sa isang bulag na aso na naging daan sa kanilang tagumpay. Kahit hindi na natuloy ang plano ni Jerome na palakihin ang kanilang bahay, hindi niya sinayang ang oportunidad na dala ng kayamanang natuklasan nila.
ginamit niya ang perang nakuha mula sa pagbebenta ng lote at sa gintong estatwa para magsimula ng negosyo. Isang araw habang naglalakad sa kanilang lugar, napansin niya ang isang luma at abandonadong gusali na matagal nang nakatiwangwang. Naisip niya ang potensyal ng lugar at napagpasyang bilhin ito. "Bibilhin ko itong gusali," sabi ni Jerome sa sarili habang tinitignan ang kalagayan ng istruktura. "Gagawin ko itong isang kondominium at ipapaupa." Agad niyang inumpisahan ang proseso ng pagbili at renovation. Siya mismo ang nagdisenyo ng gusali. Pinaganda ito gamit ang mga inspirasyong nakukuha niya mula sa kanyang karanasan sa arkitektura at sa kasaysayan. Sinigurado niyang ang bawat sulok ng gusali ay functional, maganda at may modernong disenyo na hinaluan ng makasaysayang elemento. Isang tatak ng kanyang estilo. Sa loob ng 6 na buwan, abala si Jerome sa pagpapatayo at pagpapaganda ng kondominyo. Kasama ang ilang manggagawa, sinigurado niyang maayos ang bawat detalye, mula sa mga bintana, hagdan hanggang sa mga silid na pinapaupahan. "Kuya, ang ganda ng kondo mo. Dami na sigurong gustong umupa dito," sabi ni Miguel habang pinagmamasdan ang tapos na gusali. Ngumiti si Jerome. Masaya sa resulta ng kanyang hirap. "Oo Miguel, hindi ko akalain na magagawa ko to, pero ito na. Tapos na. Ito na ang magiging bagong simula natin." Unti-unting nag-improve ang kanilang buhay mula nang matapos ni Jerome ang proyekto. Maraming nangupahan sa kanyang kondominium at naging matagumpay ang negosyo. Dahil dito, mas napagaan ang kanilang mga gastusin at naging mas maginhawa ang buhay ng kanyang pamilya. Habang nakaupo si Jerome sa tuktok ng gusali isang gabi, pinagmamasdan ng kumikislap ng mga ilaw ng lunsod. Napangiti siya sa lahat ng kanyang naabot. "Ang layo na ng narating natin, Gray," sabi niya habang nasa tabi ang kanyang bulag na aso. "Lahat ng ito nagsimula sa iyo at ngayon heto na tayo. May bagong simula. Mas maayos ang buhay at higit sa lahat kasama pa rin kita." Sa kaarawan ni Miguel, napagpasya ni Jerome na maglaan ng isang espesyal na araw para sa kanyang pamilya. Kasama ang kanilang nanay si Aling Clara at ang lola nilang si Aling Nena. Nagtungo sila sa isang theme park na malapit sa lungsod. Sumama rin si Gray, ang kanilang tapat na aso, na tahimik na nakasunod sa kanila. Pagdating nila sa theme park, agad na namangha si Miguel sa mga makukulay na rides at nagliliwanag ng mga ilaw. "Kuya, tara na, sali tayo dito," sabik na sigaw ni Miguel, sabay hila sa kanyang kuya papunta sa isang roller coaster. Ngumiti si Jerome. Ramdam ang saya ng kapatid. "Sige tara, pero ikaw ang sasama sa harapan ha," biro niya, na agad namang tinugunan ng tawa ni Miguel. Habang sila ay sumasakay at sumisigaw sa bawat pagliko at pagbaba ng roller coaster, si Aling Clara at Aling Nena ay tahimik na nakaupo sa isang tabi. Pinagmamasdan ng dalawang magkuya habang hawak-hawak ang tali ni Gray. "Tignan mo sila, Clara," sabi ni Aling Nena. May halong ngiti at pagmamalaki sa kanyang muka. "Ang layo na ng narating nila, no?" "Oo nga, Nay, sagot ni Aling Clara. "Parang kailan lang, ang dami nating problema. Ngayon, heto tayo. Salamat kay Jerome. Hindi ko alam kung paano tayo aahon kung hindi dahil sa kanya." Matapos nilang magsaya sa mga rides, nagdesisyon ng pamilya na kumain sa isang restaurant sa loob ng parke. Masayang nagkwekwentuhan si Miguel at Jerome tungkol sa mga sumunod nilang rides habang kumakain ng burger at fries. Si Aling Clara naman at si Aling Nena ay tahimik lang na nakangiti, natutuwa sa masaya at kumpletong pamilya. Pagkatapos ng kanilang kasiyahan, bago sila umuwi, nagpasya si Jerome na dumaan muna sa sementeryo upang bisitahin ang puntod ng kanilang tatay. Nang makarating sila, tahimik silang nagtipon sa harap ng lapida. Hawak-hawak ni Jerome ang bulaklak at inilapag niya ito sa puntod. "Pa, heto na kami," sabi ni Jerome nang pabulong. May halong lungkot at kapayapaan. "Alam kong hindi na natin magagawa ang mga plano natin noon, pero gagawin ko po ang lahat para siguraduhin maayos ang lahat. Para kila Mama, Lola at kay Miguel." Tahimik lang si Miguel, nakatingin sa lapida. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang kuya. "Kuya, alam mo siguro proud na proud sa'yo si Papa," sabi ni Miguel, may halong lungkot at saya. "Proud rin siya sa atin lahat," sagot naman ni Jerome, sabay tapik sa balikat ng kapatid. "Ginawa natin ang lahat para magpatuloy at ngayon heto tayo. Buo, masaya at may bagong simula."
Nang pauwi na sila, sumakay si Gray sa harap ng sasakyan. Tila masaya at kontento na kasama ang kanyang pamilya. Tahimik si Jerome habang minamaneho ang sasakyan. Iniisip ang lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan nila. Mula sa sakit ng pagkamatay ng kanilang tatay hanggang sa mga sakripisyo sa trabaho. At sa wakas, ang mga biyayang dumating sa kanila dahil sa kanilang pagtutulungan. Sa pag-uwi nila sa bahay, napangiti si Jerome habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Masaya, buo at ligtas. Ramdam niya ang kapanatagan ng kalooban. Sa wakas, lahat ng hirap at sakripisyo ay nagbunga. Hindi na siya nag-iisa sa laban ng buhay. Dahil sa bawat pagsubok, natutunan nilang lahat na magkapit-bisik. At kahit ano pa man ang dumating, kaya natin to. Bulong ni Jerome sa sarili habang tinitignan ng mga bituin sa kalangitan. Para kay Papa, para sa pamilya. Lumalabas ang imahe ng kanyang pamilya sa kanyang utak habang sinasabi niya ang mga salitang ito. Ang kwento na ito ng binatang si Jerome ay patunay na ang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, ng hirap at sakripisyo, ang pagkakaisa ng pamilya ang siyang magdadala ng tagumpay at kasiyahan. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang mga hamon, basta't may pagmamahal at suporta, kaya nating lagpasan ang lahat.